Na pa rin po ng issue sa trapiko, tanong ng ilan, napapanahon na nga bang ibalik ang mga Trangaya na lumang uri ng transportasyon sa Pilipinas? Ayon po sa DOTC, wala pa raw plano sa ngayon para rito. Balitang hatid ni Bam Alegre. Throwback ang mga Tranvia sa panahong wala pang traffic. Mula 1920s hanggang 1930s, bago ang gyera, ang network daw noon ng Tranvia, 80 kilometers ang haba. Naseserbisyohan daw nito ang 40% ng Metro Manila na 300,000 lang ang populasyon noon. Pero ayon sa Department of Transportation and Communications, wala pa raw plano sa ngayon na ibalik ang mga Tranvia sa lansangan. Depende na lang daw kung may LGU na nais buhayin itong muli. Ayon naman sa isang railway engineer, hindi na rin daw praktikal ang mga Tranvia sa lumulobo nating populasyon. Sa mass transport system, hindi na siya economical. Kasi yung Tranvia, maiksi lang yun eh. So, yung cost ng energy niya, consumption is too much. Tapos konti lang yung pasahero niya. Sa ngayon, ang Philippine National Railways na lang ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa mga Tranvia at sa panahon ngayon. Sa mga riles daw ng PNR sa Tutuban, minsan ding dumaan ang mga Tranvia. Bagaman air-condition na rin ang mga bagon ng PNR at patuloy pa rin ang pagpasada, nangangailangan na rin ito ng modernisasyon. At ito ang naistugunan ng NSRP o North-Southway Railway Project na nasa drawing board pa rin daw ngayon. Ang mananalo sa bidding ng 170.7 billion pesos na NSRP magtatayo ng panibagong commuter line na 56 kilometers ang haba mula rito sa Tutuban papunta ng Calamba at ng isang long-haul service mula rito ulit sa Tutuban papunta naman ng Legazpi City, Albay. Isang private-public partnership ang pinaplano sa NSRP at kung hindi magkaproblema sa bidding, posibleng masimulan ito sa 2017 at matapos sa 2020. We can expect some elevated trains. Parang partly from Tutuban up to EDSA is elevated. And then pagdating sa EDSA, dahil may mga flyovers na doon, it will go down again up to going south. Bam Alegre, GMA News.